Meron po ako 10 mahalagang tips para makaiwas tayo sa premature death, early death. Yan naman ang goal ko bilang doktor, di ba? Ayaw natin yung pasyente o may nababalitaan tayo, 50 years old lang namatay na o 60 years old namatay na. Normally, ang life expectancy sa Pilipinas dapat 70 years old. Hindi nga mahaba pero 70. Sa Amerika, mga 80, 85 years old. Sa Amerika, ang premature death nila before 75 years old. Oo, tayo siguro below 65. Anyway, itong 10 tips ang pinakamahalaga, niranggo natin. Ano yung most important para makaiwas sa maagang pagkamatay na sayang yung buhay. Diba? Yan tayo nanghihinayang. Number 1, stop smoking talaga. Sa mga naninigarilyo, sa tagal ko bilang doktor, personal experience, tsaka sa medical evidence talaga, pag naninigarilyo, mataas talaga yung risk. Yung sa cancer, mataas ang risk. Minsan sa 45, 55 years old, nagkaka-lung cancer na, makikita mo talaga, biglang lumalaki yung bukol, diba? Hindi 100% nagkaka-lung cancer, pero malaki yung tsansa. Bukod sa lung cancer, smoker, yung emphysema, hirap talaga huminga. Talagang nagsisisi sila, yung hingal, yung manas. So, kung kaya nyo itigil, pinakamaganda talaga po, ito lang talaga pakiusap ko. Number 1, kumain na lang kayo ng maraming lechon. Pero yung smoking, mas matindi siya talaga. Number 2, matindi sa early death, blood pressure. Ang high blood, binabaliwala natin. Ang tawag sa high blood, walking time bomb yan. Naglalakad siya pero time bomb, ibig sabihin sasabog anytime. Blood pressure na 180, 100, delikado po yan. Pwedeng pumutok, hemorrhagic stroke anytime. Nakarango yan. High blood sugar, diabetes, hindi agad-agad makakamatay. Pero pag blood sugar, 5 years, hinayaan mo, mabilis lang yung 5 years. Minsan, hindi mo alam, mataas na. 5 years na blood sugar na mataas, masisira na. Marami na masisira. Impotence, sa puso, sa paa, sa ugat. Marami na masisira in 5 years. Minsan, napuputol pa yung paa. Number 3, pinakamagandang tip para humaba ang buhay, hindi maaga namatay, physically active. Ano ibig sabihin? Kung bata ka, mabilis maging physically active, di ba? Pwede kayo mag-gym, mag-exercise. Pero kahit senior na kayo, mahirap na maging physically active, di ba? Sakit na katawan natin, masakit na likod natin, may time masakit ang tuhod natin. Marami tayong video para sa sakit sa tuhod, sakit sa likod. Pero ang payo ko sa inyo, kung magpapahinga man tayo isang araw lang, kahit masakit ang likod, pilit pa rin talaga. On the average, ang pinakamagandang tip talaga, pilit maglakad, pilit gumalaw, pilit maging independent. Kasi oras na nakahiga na lang palagi ang senior citizen, doon na pahina ng pahina yung muscle at pawik ng pawik ay hindi na. Talagang pipilit mo talaga maging aktibo. Parang mga kababayan natin sa probinsya, di ba, matanda na, pero kahit kuba na, malakas pa rin sila, di ba? Paano physically active? Number 4, talaga alak O isipin nyo, alak lang naman, light drinking, hindi masama, pero hindi po. Ang light drinking napupunta sa heavy drinking di ba? Pag sobrang alak, masama sa atay, sa utak, nag-iiba ugali. Uminom ng alak, nagda-drive, marami na aksidente diyan, di ba? Nakakatulog. Maraming nakakaaway sa inuman, di ba? Minsan, pag ibang tao, masama-tama, nagmumuran na, nakikipag-away na, ingat po. Number 5, ito common sense. Marami tayong nababalitaan, early death, maaga na mamatay, risky behavior. Hindi lang to seatbelt. Siyempre, seatbelt, mag-helmet ka, maingat ka, pero risky behavior yung mahilig sa adventure, gabi na, aalis pa, mahilig makipag-away. Alam niyo na, di ba? May boyfriend na, liligawan, risky behavior Tatakbo sa local politics, di ba? Delikado. So, alam nyo dapat yung risk. Maraming risky behavior na dapat alam natin na may risk yun, di ba? Number 6, ito po, bago lang to.
learn to handle stress and mental health. Maraming bansa sa Amerika, South Korea, mabuti hindi pa ganun karami sa Philippines, ang taas ng suicide rate nila ngayon. Parang biglang nang-jump up during the pandemic. Kasi nga, pag hindi ka lang physically fit, pag hindi ka mentally fit, madidepress, may bipolar, may suicidal. Dapat marunong tayong mag-handle ng stress. Sobrang stress, maaga rin nakamamatay. Number 7, nandito na yung mga bawal kainin. Avoid obesity. Yung mga matataba kasi talaga, syempre, pag overweight ka, may arthritis, sakit sa puso, cholesterol, diba, diabetes, sama-sama na yan Alam nyo naman yung mga masusustansyang pagkain na tinuturo ko sa inyo. More gulay lang talaga at sariling luto. Number 8, ito yung mga top. Ito, importante pa rin. Number 8, yung overwork, yung sobrang trabaho. Diba? Meron talaga sobrang sipag ni tatay, ni nanay, nagkakasakit na. Diba? Sobrang sipag, sobrang trabaho, maganda yan. Kaya lang, hindi na nakakatulog. Lagi ng gabing-gabi, trabaho ng trabaho, minsan maaga rin nagkakasakit. Number 9, know your family history. Very important. Yan ang clue natin. Kung ang pamilya nyo may history ng aneurysm, maaga namatay, isang kamag-anak, diba? So, ingat ka na. May history ng breast cancer or cancer, 2 kapatid, nagka-cancer ng maaga, na heart attack ng 50 years old, diba? May lahi ng sobra taas ang cholesterol, dapat maaga pa, alam mo na. So, ang haba ng buhay based on genetic, family history, at environment. Ano yung ugali din natin, di ba? Yung pagbabago. And number 10, ito maganda, nanonood kayo ng health tips, take control of your health, matuto kayo sa kalusugan nyo, at regular check-up. Alam ko mahal, pero kailangan natin magpa-check-up para makita kung merong sakit ng maaga. Itong 10 lang po, yan talaga pinaka-basic na kailangan ninyo. So, ano yung top causes ng pagkamatay? Worldwide, heart disease pa rin. Cancer pa rin, di ba? Sigarilyo. Stroke pa rin. Alzheimer's, mga infection, suicide, mataas na. And accidents. Mataas din yung aksidente, kasama rin dito. Simple lang, eat healthy para sa lahat ng sakit. Maraming tubig, 2 to 3 liters of water. Exercise, pilitin maglakad-lakad kahit masakit ang katawan. Mas masarap ang tulog. Bawas sa fatty, sugar, and salty processed food. Sobrang junk food, sobrang alat, sobrang tamis. Iwas sigarilyo, alak, at droga. Siyempre, droga, common sense. Maaga na kamamatay. Matulog ng mahaba, magpa-check up regularly, and mental health. Stay happy and positive. Okay, yan ang ABCD natin. Avoid alcohol, be active. C, cut down on salt, sugar. D, don't use tobacco. E, eat plenty of fruits and vegetables. Last slide, meron tayong mga strategies na magagamit din para mas humaba ang buhay. Siyempre, kung may edad na, dapat medyo lifestyle change na, heart wellness program. Maaga pa lang, parang, kunyari, may tama na yung puso. So, medyo iingatan mo na. Meron ka ng exercise, rehab sa puso, gamot sa puso. Number 2, occupational therapy. Kung medyo unstable na yung tao, diba? O hindi na makakain. Si nanay, si tatay, hindi na makakain. Dapat may therapy para makakain pa rin na masustansya. Merong mga magagandang gatas, yung tinutulungan natin, yung adult supplementation. May tulong din yan, okay? Number 3, pwedeng physical therapy o exercise sa mga hindi na balanse. Baka matumba. Diba? Ingat tayo, baka matumba sa bahay, mabagok yung ulo, early death rin yun. Kasi pag walang balance ang isang senior, hindi siya makaka-exercise. Number 4, behavior therapy, labanan ng stress. Diba? Meron, kala mo okay siya, pero dahil ang dami nang iniisip, yan ang top cause ng pagkamatay na maaga. Number 5, yung pagkatulog, napakahalaga. Check nyo kung may sleep apnea. Malakas humilik. Kasi yung malakas humilik, may sleep apnea, mas maikli din yung buhay because of complication. Kaya dapat ginagamot. Meron silang mga CPAP machine.
Diba? Merong mga diet para hindi magbara kasi hindi sila nakakahinga. And number 6, papacheck tayo sa doktor, pwedeng either bawasan ang gamot, pwede rin i-adjust yung gamot nyo, di ba? Baka kailangan nyo mag-second opinion. Sana nakatulong tong 10 tips natin para makaiwas sa maagang pagkamatay. Paki-share po sa ating mga kaibigan at pamilya. God bless.